A man went into a store and began looking around. He saw a washing machine and a dryer, but there was no price listed on them. He asked the salesperson, How much are the washer and dryer? $5 for both of them. Yeah, right. You've got to be kidding me. No, that's the price. Do you want to buy them or not? For that price? Yeah, I'll take them. He continued to look around and saw a car stereo system with a detachable phase cassette player, a CD changer, amplifier, speakers, and subwoofers. How much? $5 for the system. Is it stolen? No, it's brand new. Do you want it or not? Yes, I'll take it. Next, he found a top-of-the-line computer with printer and monitor. How much? $5. I'll take that too. As the salesperson is ringing up the purchases, the man asked him, Why are your prices so cheap? Well, the owner of the store is at my house right now with my wife. What he is doing to her, I'm doing to his business. Mga pick-up lines ko ba ang hanap ninyo? Narito ang napakahabang compilation ng mga pick-up lines na maaring gamitin ng mga kalalakihan sa kanilang mga crush. Aralin ninyong mabuti at baka makatulong ng malaki. Dito lang yan sa Miriam Santiago's pick-up lines. Para maiba naman, ang inyong mapapanood ay ang AI baby version ng inyong lingkod. Happy viewing sa inyong lahat! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat! Nagulat ba kayo sa akin? Ako ang baby version ni Miriam Santiago na magbibiday ng kaunting aliw sa ating pick-up lines. Handa na ba kayo? Let's go! Ate, kailangan mo ba ng balde? Bakit? Nag-uumapaw kasi kagandahan mo eh. May lisensya ba yung face mo? Bakit? Deadly weapon kasi eh. Minamalak na naman ang puso ko. Bakit? Paano kasi lading sinisigaw ang pangalan mo? Kuya, nasaksak ka ba? Bakit? Tinadtad ka kasi ng kagwapuhan eh. Huwag ka naling umiti. Bakit? Na-inlove lang ako sa'yo eh. I wish I was one of your tears. Bakit? So I could be born in your eye, run down your cheek, and die on your lips. Red horse ka ba? Bakit? Ang lakas kasi ng tama ko sa'yo eh. Miss, switch ka ba? Bakit? Kasi you turn me on. Papupulis kita. Ninakaw mo kasi puso ko. Are you a dictionary? Kasi add meaning to my life. Miss, I lost my number. Can I have yours? Miss, I forgot your name. Can I call you mine? Miss, ice ka ba? Crush kita. Okay lang? Sweswertihin ka sa pag-ibig na yung taon pag naging akin ka. Meralco ka ba? Pag numiti ka kasi may spark. Bangin ka ba? Nahulog kasi ako sa'yo.
May butas ba yung puso mo? Na-trap kasi ako. I can't find my way out. Nabibingi ka na ba? Because my heart has been screaming out your name for quite some time now. Tapos na ba yung exam mo? Para ako naman, sagutin mo. Okay lang na akong magbayad ng tuition fee mo, basta pag-aralan mo lang akong mahalin. Alam mo ba na scientist ako at ikaw yung lab ko? May kilala ka bang gumagawa ng relo? May sira ata, relo ko. Pag ikaw kasi kasama ko, humihinto ang oras ko. Mahilig ka ba magluto na pancit canton? Kasi pag kasama kita, feeling ko, lucky me. Halina kayong kumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Ma'am, mabuti at nakauwi na kayo. Nung nakaalis na kayo kanina, nakalunok ho ng ipis si baby. Ha? Eh anong ginawa mo? Wag na ho kayong mag-alala, ma'am. Pinainom ko na po siya agad ng baygon. Halina kayong kumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Alam mo, balang araw sasabihin mo rin sa akin na bembang tayo. Magtigil ka! Never na mangyayari yun! Ulol ka! Bastos! Di kaya akong ipasabi sa'yo yan. Yew! Kahit kailan, hindi ko gagawin yun, Hano. Sige Sige! sabihin mo nga 6. 6. Sabihin mo stay. Stay. Sabihin mo love. Love. O kita mo na, sinabi mo rin na love. Ha? Di ba ang sabi mo, bembang tayo? Ha? E di sige. Halina kayong mamasyal at maligo sa beach. Manatili tayong malusog at masaya. Tawa-tawa lang at makinig rin ng mga nakakaaliw na jokes. Naliligo sa beach ang mga mag-ina. Nay, bakit po ang laki ng dede nyo parang papaya? Lawlaw o. Ikaw naman anak, magtataka ka pa. 5 kayo nagdede dyan. Nay, bakit po 5 eh? 4 lang kamang magkakapatid. Bakit? Di mo ba isasama sa bilangan tatay mo? Ay. Laging maging masaya, maging bago matulog, manood muna tayo ng mga nakatutuwang jokes. Katapos magbembangan ng magpartner, panay pa rin ang hawak ng babae sa putotoy ng lalaki. Tuwan-tuwa kayo na hawakan yan. Gusto mo pa ulit? Hindi naman. Okay. Akala ko gusto mo pa eh. Nakatatlong rounds na rin tayo bakit gusto mo siyang hinahawakan? Wala lang. Namimiss ko lang. Meron kasi ako nito dati eh. Mga ka-joke! Ready na ba kayo? Tara na! BFF! Kumusta ka? Long time no see Oo nga, BFF eh. Naging busy sa bahay eh. Daming inayos at niligpit na mga kalat. Ganun ba, BFF? Pala, mag-uumpisa kami ng paluwagan. Baka gusto mong sumali? Nako, kayo na lang best friend forever. Hindi ako pwede dyan eh. Bakit naman best friend forever? Virgin pa ako eh. Okay class, I'm Miss Alindog, your new math substitute teacher. Mr. Juan Terrano, please answer this. Ano pinagiba ng 69 sa 60? Ma'am, para sa akin, pareho lang po sila ng posisyon, kaya po lang mas kadiri ang 6.9 kasi po may period.
Hanggang ngayon, nangyuyusi ka pa pala, Peter. Oo, Johnny. Di na maialis eh. Nakakailang kaha ka sa isang araw? Nasa 3 siguro, Johnny. Magkano naman isang kaha? 80 pesos. Kung nakaka3 kaha ka sa isang araw at 80 piso ang bawat isa, edi nakaka 7,200 ka sa isang buwan. Sa isang taon, nakaka 86,000 piso ka. Tama? Oo, ganun na nga. Alam mo ba na kung di ka nagyuyusi, naipon mo sana yung pera mo, nailagay mo sa bangko, at nakabili ka na sana ng sports car? Matanong naman kita, nagyuyusi ka ba? Hindi. Oo, ganun pala eh. Dapat may sports car ka na. Nasaan yun? Sa isang liblib na kampo na nakabase sa Iraq, isang kapitan ng US Army ang destino doon. Kinabukasan, habang nag-inspeksyon siya, napansin niya na may camel na nakatali sa likuran ng barracks. Tinanong niya ang sarhento tungkol dito. Sarhento, anong ginagawa ng camel na yan dito? Kapitan, masyadong malayo ang bayan dito sa kampo natin. Kaya't kung sino man ang gustong makatikim ng ligaya, nandito naman ang camel na siyang ginagamit namin. Bawal mag-alaga ng hayop dito sa kampo. Pero kung para sa moral ng troops, payag ako dyan. Makalipas ang 6 na buwan, hindi na makatiis ang kapitan. Kaya tinawag ang sarhento. Sarhento, dalhin mo dito sa tent ko ang camel. Pero sir... Wala nang pero-pero. Basta dalhin mo ang camel dito. That's an order. Walang nagawang sarhento kung kaya't dinala niya ang camel sa loob ng tent. Makalipas ang 15 minuto, lumabas ang kapitan at nakaangiti. Sarhento, ganito ba ang ginagawa ng mga troops pag nalulungkot sila? Hindi po, sir. Sinasakyan nilang camel papunta sa bayan para makahanap ng mga babae. Halina kayong tumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. May nakilalang chicks si Miko sa bar. Medyo may edad na. 46 na taong gulang, pero maganda at may hubog pa rin ang katawan. Nakipaglandian siya kay Miko. At makalipas ang ilang minuto, ay niyaya niya si Miko sa bahay niya. Habang nasa kotse sila at pinabaybay ang daan, patungo sa bahay ng babae, nagsabi to ng, Nakasubok ka na ba ng 3 na magnanay kasama mo sa kama? Hindi pa. Gusto mo subukan? Tumango si Miko at pinagpawisan sa excitement. Pagdating sa bahay, pumasok sila at pinaupo si Miko sa sofa. Tapos sumigaw siya ng, Nay, gising ka pa? Nag-inuman ang dalawang magkaibigan. Paring Bruno, hihiwalayan ko na talaga ang asawa ko. Maghihiwalay na kami. Bakit naman paring Toto? Sayang naman yung 20 taon yung pagsasama. Binato na naman ako ng plato kagabi Ikaw naman pare, hindi ka na nasanay sa misis mo. Ilang taong ka nang binabato nun di ba? Ayoko na talaga paring Bruno. Asintado na siya. 2 gabi na akong tinatamaan Time! Paring Toto, di ba Batanggenyo ka? Ay, oo pare. May tatanong sana ako Ay, ano baga ang iyong tanong pare? Ano ba to sa salitang Batanggenyo? Don't do unto others what you don't want others do unto you. Ganito iyan, paring Bruno. Makinig ka ha.
Alay, huwag kang gayon. Kung maggagayon ka, huwag gayon. Halina kayong tumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Magandang araw mga kakwela. Handa na ba kayo sa mga green jokes na hindi bastos? Pero siguradong mapapag-green ka sa kakatawa. Dito sa Green Jokes, Questions and Answers, lahat ng tanong may sagot, kahit medyo may pagkaberde sa pandinig. Kaya ihanda na ang iyong tawa dahil magsisimula na ang Green Jokes Question and Answer. Tanong, ano ang pagkakaiba ng parachute at condom? Sagot, pag nabutas ang parachute, patay kang bata ka. At pag nabutas ang kondom, buhay kang bata ka. Tanong, ano ang pagkakaiba ng chicken at chick? Sagot, ang chicken ay may pakpak pero ang chick naman ay may pekpek. Tanong, ano ang pagkakapareho ng beer at ni Erap? Sagot, simula sa leeg pataas, walang laman. Tanong, ano ang pagkakaiba ng kulangot at plato? Sagot, ang plato ay nilalagay sa ibabaw ng lamesa pero ang kulangot nilalagay sa ilalim ng lamesa. Tanong, ano ang pagkakaiba ng elepante at langgam? Sagot, pag namatay ang elepante, lalanggamin. Pero pag namatay ang langgam, hindi e-elepantehin. Tanong, ano ang pagkakaiba ng hawla at panty? Sagot, pag binuksan ng hawla, lalabas ang bird. Pero kung bubuksan ng panty, papasok ang bird. Tanong, ano ang pagkakaiba ng puwit at ulo? Sagot, ginagamitan ng una ng ulo pag pagod. Pero pag ginamit ang unang sa puwit, gustong magpagod. Tanong, ano ang pagkakaiba ng punong mataas at punong mababa? Sagot, pag nahululog ka sa mataas na puno, ito ang tunog. Bog! Ibig sabihin, patay ka. Pag nahulog ka naman sa mababang puno, ang tunog ay bog. Ibig sabihin, buhay ka pa. Tanong, anong pagkakaiba ni Erap at ni Rizal? Sagot, parehong silang nasa coin, si Rizal nasa peso coin pero si Erap nasa casino coin. Tanong, ano ang pagkakaiba ng kabayo at tao? Sagot, pag may takbuhan ng mga kabayo, maraming tao ang nanonood. Pero pag may takbuhan ng mga tao, walang kabayong nanonood. Mga ka-joke, ready na ba kayo? Tara na! Han, nanaginip ako kagabi. Birthday ko na ra at binigyan mo ako ng regalong necklace, ring at bracelet. Lahat ay puro gold. Ganun ba, Han? Ano pa napanaginipan mo? Yun lang ang natandaan ko, Hon. At malinaw na malinaw pa sa isip ko. Ano kaya ang meaning yun? Pinakamaganda niyan ay hintayin mo na lang ang birthday mo. Tutal ay malapit naman na. 2 linggo na lang. Ay oo nga. Sige na nga. Happy birthday, Han. Heto ang regalo ko, Han. I hope you like it. Thank you, Hon. Ano ba ito? Edi,
Book on how to interpret your dreams. Oh, bakit na late ka na naman, Junior? Nawalan po kasi ng 500 piso yung lalaki eh. Tinulungan mo ba siyang maghanap? Hindi po. Ha? Eh anong ginawa mo at na-late ka? Eh di tinapakan ko po yung 500 hanggang makaalis siya. Joke time! Sa isang magarang museum, masayang tumitingin ng mga sinaunang mga malalaking base ang ating bidang si Erap Estrada. Sa kanyang kalilingon, di sinasadyang natabig ang isang malaking base na tinatantyang nasa mahigit 500 taon na. Oops! Ay, natabig kong base. Naku sir, nabasad niyo po ang malaking base ng Ming Dynasty. Nako, pasensya na miss. Di ko talaga sinasadya. Ilang taon na nga ba ang base na yan? Nasa 500 taon na po ang edad ng base na yan, sir. Ah, ganun ba? Ay, mabuti naman. Kung akala ko ay bago, mabuti naman at luma na pala. Mga kababayan, handa na ba kayo sa tawa ng bayan? Ito na ang hari ng punchline. Erap Jokes! Bakit walis ting-ting ang ginagamit ng mga witch? Bakit nga ba, Senator Miriam? Kasi kapag vacuum cleaner, mabigat. Anong hayop naman ang walang gilagid? Ano na nga, Erap? Pwede langgam. Ano ang tawag sa Chinese na lumpo? Ano nga ba, Ma'am Miriam? Ano pa? Lumpong Shanghai. Saan ginagawa ang mga uling? Saan nga ba, Ma'am Miriam? Sa call center. Ano? Anong hayop ang hindi baduy? Ano, Senator Bato? Ano pa nga ba kung hindi ang oso? Anong hayop ang puno ng hangin? Ano yun, Erap? Walang iba kung hindi ang lobo. Ano ang sabi ng kulangot sa sipon? Ano yan, Ira? Ang sabi ng kulangot, manigas ka dyan. Anong hayop ang mandaraya? Ano, Senator Bato? Ano pa kung hindi? Cheetah. Anong oras dapat magpunta sa dentista? Ano na nga ba, Erap? Ano pa kundi, tooth hurting. Anong uri ng butiki ang kalaban ni Panday? Ano, Senator Miriam? Lizardo. Joke time! Hoy Manny, as usual, late ka na naman. Before you sit down, use anyhow and anyone in a sentence. Very easy naman yan, ma'am. Etong sentence. Hoy, Pedro! Bakit mo kinain ng enhaw na manok na anyone ko dyan sa mesa para kay Jenke? Joke time! Wow! Napakagaganda naman po ng nahuhukay ninyong mga base dyan. Lumang-luma na po sigurado ang mga iyan, ano po? Oo, katunayan. Nasa 1,500 at 3 taon na ang mga ito. Talaga po?
Ang galing naman. Paano po natukoy ang eksaktong taon ng mga iyan? Kasi natuklasan nila noon na ang mga ito ay nasa 1,500 taon na. Sinabi nila yon 3 taon na ang nakalilipas, o di ba? Halina kayong tumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Maaga ka pala nakauwi, anak. Kumusta ang unang araw ng pag-aaral? Ano ang natutunan mo ngayong araw? Natutunan ko po na lahat ng itinuturo ninyo sa akin ay mali. Three, 2, 1, joke time! Kumustang mga exams niyo sa school, mga anak? Mabuti po. Nakakuha po kami ni Tina ng 100. Magaling! Nagmana kayo sa talino ko. 60 po yung sa akin at 40 naman ho yung kay kuya. Ay! Patay kang bata ka. Isang pares na magsyota ang dinagkita ng ilang buwan. Then, isa ng araw nag-meet sila. At ang unang tanong ng girl sa boy, Tony, mahal mo pa ba ako? Di agad nakasagot ang boy. Ang ginawa niya, kinuha niya ang kamay ng girl, sabay itinapat sa kanyang dibdib. At doon na, napaiyak ang girl. Punyeta ka, matagal kang nawala, tas ngayon magkita tayo. May boobs ka na pala, at mas malaki pa kaysa sa akin. Shut! Naibilhan niyo po ako ng baril-barilan. Pabarilin ko po si tatay. Anak, saan mo natutunan yan? Masama yan. Ganon po ba? Di espada na lang. Sasaksakin ko si kuya. Diyos ko, huwag mong gagawin yan, anak. Masama yan. Ayoko nang marinig sa iyo yan. Kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Sorry po, Nay. Sige, manika na lang po, Nay. Good. Yan ang dapat mong ipabili sa akin. Samahan niyo na lang po ng karayom? Bakit, anak? Igagawa mo pa ba ng damit ang manika? Gagamitin ko po ang karayon sa pagkulang sa inyo. Joke time! Kawawa naman yung kapitbahay namin, pare Koy. Ha? Bakit? Ano ba ang nagyari? Dumedede lang yung bata. Inadisgrasya at namatay. Ha? Bakit ganun? Nahulog ba ang bata? Hindi naman, pare Koy. Maayos naman daw nakahiga eh. Di naman daw malikot ang bata. Ganun pala. Bakit namatay, pare? Baka naman nalason, pare. Hindi naman, pare. Ano daw ang tunay na dahilan? Naupuan daw ng baka, pare Koy. Madaling araw na umuwi si Pedro at sinalubong siya ng asawa niya. Hoy Pedro, bakit mayon ka lang umuwi? Hayop ka talaga. Madaling araw na ah. Saan ka na naman galing? Huwag ka na magalit, Bebang. Sa simbahan ako galing. Sinong lulokoin mo? Sarado ang simbahan sa gabi. Sigurado ka? Bakit? Natutulog ba ang Diyos? Joke time! Manny! Magaling ka raw sa spelling, sabi ni Rafi. Oo naman. Ano ba gusto mo i-spell ko?
Sige nga, spell mo nga yung orange. Nililito mo ako, no? Anong orange ba yon? Yung prutas o yung kulay? Tay! May white lady daw po sa kusina. Sabi ni ate. Naku, huwag kang maniwala sa ate mo. Walang white lady sa kusina, Hano. Talaga po ba, tatay? Wala talaga. Pero teka at samahan mo ako sa kusina. At iinom lang ako ng tubig. Ay naku, baha na naman. Kahapon ulan, ngayon swimming pool lang mga kalsada. Sino kayang superhero ang matawagan para mas solusyonan ang mga problemang ganito? Huwag kang makalala, Lola Pising. Ako ang iyong tagapagtanggol, Erapero, Defender of the Barangay. Tagapagtanggol? Baka makadagdag ka pa sa problema sa baha. Diba nung maglinis ka ng basura sa Manila Bay, pang photo ops ka lang, ibinabalik mo ang mga basura sa dagat para kunyari kinukuha mo. Ako si Bolya King. Gutom na ako at ang mga politikong tulad ko. Aba, sa wakas, lumabas din ang tunay na promotor ng mga tabaha. Naikatalabanin na aking mga buhaya ng ripunan. Pero teka, bakit bigla yata dumami kayong mga buhaya ngayon? I'm a fire up. Dumami kami. Kasi malilit ang mga buhaya sa tubig, sa ilog, sa sapa, at higit sa lahat, sa baha. Kaya pag ganitong baha, lumalabas kaming lahat. Stop right there, Buhaya King! Justice shall prevail! Uy, partner! Mabuti at dumating ka. Tulungan mo ako. Huliin natin ang naglipa ng mga buhaya dito. Erapero, hindi mo kailangang labanan silang lahat. Isa lang ang kailangan mong itumba. Ang pinakapinuno nila na promotor ng lahat. Kapag nahuli mo ang pinuno nila at naikulong, matatakot at magtatago na ang mga iyan. Aba. Hindi ako magpapahuli sa law, Erap. Sa marami na paminalon, Hano. Marami akong pamag-arak at lumapat ang sa bawat samay ng gobyerno. Mahihirapang ang ubusin kami. Ganon ha? Tignan natin. Galit na ang mga taong bayan, kailangan nang maubos ang lahi mo at mga gahamang katulad mo. Take this, Walis Tambok Attack! Order, order! You're both guilty of overacting. Mga superhero kayo pero nasasalisihan kayo ng mga buwaya. Kung di pa nabundat yung isang buwaya at nagyabang sa dami ng kanyang nakulimbat, di pa magsisilabasan ang mga lintek na buwayang mga iyan. Joke time! Hi. Hello, do we know each other? Not really. But I know that you are the father of one of my kids. Talaga? Kailan kaya kami nag-meet nito? Baka siya yung naka-one night stand ko noon na nakilala sa isang party 8 years ago. Ikaw ba yung naka-one night stand ko 8 years ago? Nag-meet ba tayo noon sa party ni Mayor June? Ay, hindi po. Estudyante ko po si Mark na anak ninyo. Teacher po ako sa elementary school na pinapasokan ng anak ninyo. Joke time!
Congratulations, Bongbong, for winning the presidency. Ano naman ang unang-una mong gagawin para sa ikauunlad ng ating bansa? I, President Bongbong Marcos, I will put an end to poverty and mass starvation in the Philippines. Nako, Bongbong, magkakaproblema kayo. At bakit naman hirap? Alam mo yung poverty, madali lang yan tapusin, pero yung masturbation, abay, mag-isip-isip ka muna. Human rights violation yan. Nako, sinasabi ko sa'yo.